Stand ko ay ito. Mas nais kong palawakin at gawing affordable at accessible yung annulment na nasa family code natin ngayon. Sa papaanong paraan? Payagan ang PAW, tanggapin ang mga kaso tulad nito. Nagsabi na ang Supreme Court na hindi na kailangan ng psychologist para mapatunayan ang psychological incapacity. At pangatlo, para mas maliwanag, i-define ng Kongreso ano-ano nga ba ang psychological incapacity. Menos away, menos gulo, menos debate dahil matagal naman na yung nandyan. At tandaan nyo, ang nagpasa ng family code ay si dating Pangulong Corazon Aquino. I'll just zero in kasi kagabi pumasa sa House yung divorce. Ano sa tingin mo yung prospects niya dito? Actually, pag-aralan nyo, dahil may nabasa akong komentaryo, hindi ako to. 129 against 109 with 20 abstentions. Pag inad mo yun at divide by 2 plus 1, 127.5. 126 lang ang boto. So, majority of quorum ang kailangan para mapasa. Sir, this morning, binago nila yung... binago nila yung numbers. Ganda ng tao. Oh. Pwede ba yun, sir? Hindi ko alam. Sir, as a former congressman, ano ibig sabihin ng binago ang boto? Posibleng nagkamali. But you have to understand, always presume na regularly performed ang function ng empleyado unless there is proof to the contrary. Pangalawa, parliamentary practice dictates. Natawa ako dahil nung sinabi mong binago dahil hindi ko alam yun. Binago, sir. Parliamentary practice dictates. This morning lang, in-announce this morning. Hindi ka pa nagalangin kung ano man ang proseso at ginagawa ng magkabilang kamara. Pero maliwanag na yung mga anti-divorce may pwedeng mapulutan at magamit na basehan para questionin ito. Okay. But on a policy level, ano sa tingin mo yung chance ng divorce dito? So ng mga senador dyan? Ang posisyon ko kaugnay ng divorce ay conscience at personal vote to. Walang party, walang majority or minority stand dito. Personal na desisyon base sa kanilang paniniwala at relihiyon ang mangyayari dyan sa kada senador. At bilang tagapangulo ng Senado, wala akong balak dumiin, pabor o kontra dito. So, hindi mo masasabi ko anong personal stand mo, Sir Dan? Meron naman, pwede naman. Ang personal stand ko ay ito. Mas nais kong palawakin at gawing affordable at accessible yung annulment na nasa family code natin ngayon. Sa papaanong paraan? Payagan ang PAW, tanggapin ang mga kaso tulad nito. Nagsabi na ang Supreme Court na hindi na kailangan ng psychologist para mapatunayan ang psychological incapacity. At pangatlo, para mas maliwanag, i-define ng Kongreso ano-ano nga ba ang psychological incapacity. Menos away, menos gulo, menos debate dahil matagal naman na yung nandyan. At tandaan nyo, ang nagpasa ng family code ay si dating Pangulong Corazon Aquino na hindi mo naman masasabi na hindi ka aliado ng simbahan ng mga panahon yun hanggang ngayon marahil. Sir, okay, so may paraan na ganun. Yun ang posisyon ko. Kung ang mapapasa, hindi ko pa nababasa ang version ng House, ay version na talagang divorce na makurot, mag-away, magsigawan, hindi ko pa nababasa eh. So depende. Malawak yung spectrum ng definition ng divorce. Sir, last question ko naman po. Kasi theoretically, dahil na mag-election na next year, you have 1 year left as Senate President. Do you think that's enough time to accomplish yung goals mo as Senate President? Ano ba ang goal ko as Senate President? Exactly. Ang trabaho ng sino mang Pangulo ng Senado, tiyaking maayos na tumatakbo ang kapulungan na pinapamunuan niya. Tiyakin na magagawa yung trabaho base sa paniniwala, prinsipyo at konsensya ng kada miyembro. Alagaan ang institusyon at ang mga empleyado nito maliban sa personal kong advokasya bilang ordinaryong miyembro ng Senado at kumakatawan din sa constituents na naglagay at bumoto sa akin dito. Wala ko ibang pangarap o ambisyon bilang Senate President maliban sa gampanan yung tungkulin ko. Sir, balikan ko lang yung Chacha. Noong last Chacha hearing sa Baguio, inamin ni dating Senate President Zubiri na kulang pa yung numero dito sa Senate para nga makalusot yung Chacha. Under your leadership, do you think mas lalo pang kukonti yung bilang the mere fact hindi ka supportive dun sa Chacha? Hindi ko alam. Ang hindi ko maintindihan nga bakit nag-hearing pa sila hindi na pinag-uusapan ito eh. Ayaw ko muna magkomentaryo tungkol dyan. At ang usapan namin noong una
ay malayong agwat dapat ng kada hearing. Biglang napapadalas yata yung hearing. Pero sa ngayon, gaya ng sabi ko, pansamantalang pagpapaliban namin yan para sa ayos kung sino ba talaga ang mamumuno niyan. This is a pending measure. So we have to decide one way or the other how to go about it. But my thrust right now, without consulting yet my colleagues in the Senate, would be to assign it to where it should be assigned. So hanggang kailan yung pagde-decide nyo tungkol dito? Hindi namin magagalaw yan. Wala kaming plenary session. We can't do it during recess. So sa resumption na. Yes. Okay, Nympha. Hindi kayo, walang naging chairman, di ba? Hindi mo nagkaroon ng chairman, ang Subcommittee on Constitutional Amendments. Nag-resign si Senator Angara Yes, at sir. saka subcommittee. Hindi pinagpapasahan kasi sa floor ang subcommittee. Diba, ina-assign lang yan usually. Ng chairman sa pamamagitan ng sulat. Kagabi lang, dahil nagkaroon ng konting problema sa referral, kaya sa floor binanggit yung pagiging subcommittee ni Senator Padilla sa mga bill na final niya na gusto niyang i-hearing kasi ngayong recess. Pero usually hindi naman inaano sa floor, pinagpapasahan sa floor yung subcommittee. So hindi deliberate na walang chairman because you're against At hindi ko rin kasalanang nagbitiw sila. And then may binanggit kayo kanina na kung wala namang chance na pumasa, bakit nyo pa pagkakaabalahan? Isa ba sa tinutukoy nyo itong Chacha? Posible. Dahil yung huli kong tingin ay tila kulang at hindi makakarating. Hindi ito ordinaryong botohan ng majority of quorum. Hindi ito ordinaryong botohan ng majority of all members. Hindi ito parang pagpasa ng treaty na 2/3. Mas mataas pa to. 3/4 to. So kung kakausapin ka ni Speaker Romualdez about it, you will be honest enough para sabihin. Gaya ng sinabi ko kanina, libre magsabi, basta libreng tumanggi pag hindi kaya. Mas mahirap mangako ng hindi naman kayang ibigay. Raising false hopes, I believe, is by far a bigger sin or crime.